Wala nang dumagsa ang mga pasahero sa NAIA pero may ilan silang pinangangambahan tulad ng mga surot sa upuan. At live mula sa NAIA Terminal 3, nasa frontline ng balitang yan, si Shaila Francisco. Shaila, gaano na karami ang pasahero dyan ngayon? Cheryl, nagsimula na ngang dumami ang mga pasahero dito sa NAIA Terminal 3 sa pagsisimula ng Semana Santa. Kaya naman kaliwat kanan na ang inspeksyon ng mga otoridad para iwas aberya sa biyahe. Pati mga pasahero, todo ingat na rin. 7 oras bago ang kanilang flight, nasa NAIA Terminal 3 na ang pamilya sinadhan para lumipad papuntang Hong Kong. Talagang inagahan daw nila bilang paghahanda sa mahabang pila at iwas abala na rin. May isang bagay pa silang kinakatakot. Yan ang mga surot sa mga upuan. Nag-aalala kami, pero sabi naman sa balita okay na daw, na-disinfect na o naayos na okay na. Pero nag-iingat pa din kami. Yung gagawin namin, hindi muna basta-basta uupo, check muna yung upuan. Ang grupo naman ng mga misyonaryo papuntang Malaysia at Singapore, hindi na nag-check-in ng mga dalang gamit. Yung luggage namin, lagi lang namin siyang hawak. Lagi lang namin siyang nakikita. Para wala nang hassle na maghihintay pa sa baba, hihintay pa ng luggage mo. Iniingatan namin na pagka sa baba, di ba, hindi mo alam kung ano yung ano. Kahit na nakapadlock siya, before nasira yung ano. Lahat ng pangambang ito ng mga pasahero, pinawi agad ng Department of Transportation. Sa pag-iinspeksyon nila sa NAIA Terminal 3 kanina, wala silang nakitang problema. Bumilis pa raw ang pag-check-in, lalo't marami sa mga babiyahe ay ginawa na ito online. Naayos na rin daw ang problema sa surot. Ang MIAA, meron tayong regular na pest control, no? Every day, no? So siguro kung nagkaroon yan, mga isolated cases na rin yan. Maayos ang kondisyon ng ating mga terminals, maayos ang CR, no? Yung mga check-in facilities ng mga airlines ay all working. Sisiguraduhin natin na lahat ng importanteng facilities ng gobyerno ay umaandar. Naka-heightened alert na rin ang lahat ng paliparan simula kahapon. Ibig sabihin, 24/7 ang operasyon at ipinatutupad ang no-leave policy bilang paghahanda sa dagsa ng mga biyahero. Simula kasi kahapon, pumalo na ng mahigit 134,000 ang pasahero sa NAIA terminals. Mas mataas ito sa 132,000 na karaniwang bilang ng pasahero mula March 1 hanggang 14. Posibleng umabot pa ito ng 145,000 pagsapit ang Miyerkules Santo. Problema rin ngayon ang traffic papunta sa mga paliparan. Magpapadala raw ng dagdag tao ang MMDA para solusyonan ito. Pero may pakiusap naman ang DOTR sa mga pasahero. Siguro kung pwede, wag naman masyadong marami yung sumusundo, no? Normally kung minsan isang tao yung susunduin pero 10 yung mga family members na sumusundo. Kung minsan isa o dalawang sasakyan yung dala nila, no? Siguro hintayin na lang nila sa bahay. Wag naman lahat, no? Para hindi rin magkaroon ng congestion. Paalala naman ng airlines, iwasang magdala ng prohibited item sa hand carry na pwedeng maging dahilan ng delay sa check-in at flight. Kasama dyan ang mataas na voltage ng power banks na pwedeng mag-overheat at umusok. Hindi naman nababasa ng mga X-ray machine yung watt hour kaya dapat you travel responsibly. Dapat ikaw as a passenger, dapat i-check mo yung aking bang power bank ay within limits. Dapat hanggang 100 watt hours lang ang power bank na bitbit o depende rin sa limit ng airlines. Makikita ito sa mismong power bank. Cheryl, sa mga oras na ito nagsisimula na magkaroon ng pila pero mabilis naman papasok sa loob. Yung talagang build-up lang, ito yung mga dami ng kotse na nagbababa ng mga pasahero doon din sa immigration counter pati sa check-in. Kaya naman sa mga babiyahe sa susunod na araw, maiging mag-online check-in para hindi na ma-hassle sa pila rito. Sa mga uuwi naman gamit ng e-gate, paalala na simula sa susunod na linggo ay hindi na magbibigay ng arrival stickers. Makakatanggap ka na lang ng kumpirmasyon sa email na niregister ng pasahero sa e-travel. Pwede pa naman din mag-request sa immigration officer ng stamp doon sa mga e-gate. Cheryl? Maraming salamat, Shaila Francisco.
Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.